ito yung example natin for actors in bank management system or yung tinatawag natin na BMS. Ang sabi dito, in a bank management system or BMS, actors are all the external users or system that interact with the application to perform a specific banking related task. So, pag sinabi natin actors, ito yung mga nag-i-interact sa mismong system na ginawa natin. Okay, so ano ba yung external users? So, yung external users, ito yung mga entities outside the system. So, that interact with it to achieve a goal. So, ibig sabihin, example natin ng entities outside the system will be yung human users or yung mga users natin. Ano ba yung interaction na ginagawa ng mga human when it comes sa bank management system? Una, chine-check nila yung balance nila, nagwi-withdraw sila, nagde-deposit sila. Okay, so yun yung mga interaction na ginagawa ng mga users or yung mga human users natin. Next is we do have yung other system or devices. So eto naman yung mismong system natin. So internal na mga interaction na ginagawa natin na nagiging effect dahil sa interaction ng mga human users natin. So later on makikita nyo kung ano yung mga yan. So dito na part, meron tayong primary actors in the bank management system and we do also have yung secondary actors. Ito naman yung external system na meron tayo. So let's talk about first yung ating primary actors in a bank management system. So meron tayong tatlong part dito. Of course, yung actors, yung description ng actors, and then yung example goal ng actors natin. So ito yung patterns kung paano kinukuha yung mga actors natin. So yung unang actor natin will be yung customer natin. So yung customer natin, ito yung gumagamit ng bank or ito yung bank client natin na gumagamit ng service ng mismong bank management natin. So yung example goal nila is of course view balance, withdraw money, and transfer funds. So yan yung mga examples. Next is we do have yung bank teller, no? Yan yung mga nasa loob ng mga offices nila. Ang ginagawa ng mga bank teller natin is performs in-person transaction like deposit cash or open an account. Next is we do have a bank manager. Ito naman yung nag-overseas. O ito yung nagiging sabihin na natin na operator na tinitingnan niya kung ano yun na yung nangyayari sa mismong operation ng office. So sabi nga dito, overseas operations and approve action. So ano ba yung mga action na yon? Ito yung pag-approve ng loans and pagtingin ng mga reports. Lahat ng reports sa mismong bank natin. Next is we do have yung loan officer. So, ang ginagawa nito is handles loan applications and then evaluate and approve. Of course, they can also reject a loan inquiries. Next, we do have system administrator. Ito naman yung nagmamanage sa mismong system natin or sa back-end. Kapag sinasabi natin back-end, yan na yung mga gumagalaw sa mismong code natin. For example, merong maintenance sa mismong system po natin. At ang ginagawa nila, of course, is they can add users, set permissions depende sa mga users nila. So for example, ang bank teller, hindi niya pwede makita yung mga nakikita ng bank manager natin. Then, of course, they monitor yung security ng mismong system natin. Okay, so remember, ang primary actor natin, ito yung specific role. Ang purpose niya is the primary actor is the main external actor who initiates the use case to achieve a specific goal. Okay, so again,
ang primary actor natin, ito yung main external actor na nag-i-initiate to use yung use case po natin. Of course, ito yung pinaka-key to achieve yung specific goal ng ating use case. Next is ating secondary actors or ito naman yung external system po natin. So, not necessary human sila. Okay, so of course, meron din tayo ditong actor, description, and interaction. So, ATM machine. Okay, so para saan siya? Ito yung automated teller machine natin. Ano yung ginagawa niya? It perform cash withdrawal, balance inquiry. Next is online banking portal. Ito yung web or mobile natin. At ang interaction niya enables customer to bank online. So, payment gateway processes external transaction. Ito naman yung nag-handle ng online payment or card purchases. Meron tayong credit bureau system, provides credit score. Loan officer checks applicants' credit. Diba? May mga points yung mga cards po natin. Notification service. Ito naman yung nagsisend ng SMS and email alerts. Notify customers of transaction. Ito yung kapag may ginawa tayong transaction, they send a message or email confirming na nagawa natin yung process na yon. Then, meron tayong authentication system. Ito naman yung nag-handle sa security login. Ito yung nagve-verify customer and employee credential. For example, nag-login ka, so yung authentication natin, titingnan niya kung employee ka ba or customer ka lang. So, meron silang magkaibang tables. Ibig sabihin, based sa username na meron ka, ay na-identify po yan kung customer or employee ka. Yan po yung tinatawag natin na authentication system. So, yung secondary actor natin, these are other external actors involved in the use case but don't start it. They may support or respond to the system during the process. So, ang primary actors natin, guys, sila po yung nag-initiate or to use yung use case natin. Ang secondary actor, guys, sabi nga dito, involved in the use case but don't start it. So, kumbaga, ang primary actor kapag naggawa siya ng process, ang secondary actor will be the effect ng process na ginawa po nila. For example na lang, ang primary actor natin will be yung customer. Nag-login siya. Yung secondary actor natin ngayon will verify kung ang user na yon ay customer ba siya or employee. Okay, so yun yung example ng pagkakaiba ng secondary at saka ng primary actor na meron tayo. Rules na kailangan natin i-follow kapag gumagawa tayo ng scenario sa use case natin. First, ito yung lagi natin tatandaan, focus on the user's actual goal, not just system actions. For example, log into account, ito ay masyadong too technical or low level. Kapag sinabi naman natin na transfer funds to another account, ito ay clear user-driven goal. So, ibig sabihin, kapag nagke-create tayo ng use case scenario, medyo iwasan natin yung masyadong techy or technical or low level yung mismong paragraph or sentence natin. Next is use the correct level of detail. No? Meron tayong 3 part dito. Yung una, yung too small. Sabi niya, click the deposit button. Yan kasi ay matatawag natin na not useful pagdating sa use case. No? Medyo ano siya, medyo hindi siya gaanoon ka-clear pagdating sa mga scenarios natin. Pagdating sa pangalawa naman, masasabi natin 'tong too broad kasi gine-generalize niya. Sabi niya, manage all banking operations.
So, naka-generalize siya and too overwhelming pagdating sa mga readers natin. Sabi dito, yung pangatlo, aim for specific meaningful tasks like, for example, withdraw cash, apply for a loan, view account balance. So short but useful pagdating sa use case natin and clear po siya. So yun yung kailangan nating identify kapag sumusulat po tayo ng scenario pagdating sa use case. And last will be yung write readable, user-friendly use case. Sabi dito, use active voice. Customer request account balance instead of system is provided with a query. So yung word na query, medyo technical yan pagdating sa scenario natin kasi not everyone understand yung tinatawag po natin na query. Kaya yung simple customer request account balance is good na siya. Then, we also avoid yung UI terms. For example, yung click, screen, or button. So, not usually or hindi siya ginagamit talaga sa mga use case scenarios po natin. To take note, skip technical implementation. For example, sinabi nyo sa scenario natin, system sends OTP via API. Okay? And then, ano ba yung API? Mga ganun. So, medyo technical siya. So, sabihin na lang natin na just say, system sends verification code. So, that's simple and clear pagdating sa scenarios po natin. Okay, so now let's talk about naman sa use case diagram and our example will be online shopping system. So sa part na to, alam ko medyo medyo marami pero kailangan natin maintindihan. Kasi use case diagram will be one isa ito sa mga magiging big part ng pag-create nyo ng isang system. So kailangan maintindihan natin 'to. So sa online shopping system, meron tayong dalawang actors. Of course, 'yan yung customer and admin natin. Then meron tayong use case, nakakapag-browse tayo ng product, nakakapag-add to cart tayo ng product, of course, nakakapag-checkout tayo ng product, and manage inventory using yung admin natin. Then the last part will be the relations. The customer can browse product, add to the cart, and complete the checkout. The admin can manage the inventory. So, yan yung mismong use case scenarios natin ngayon. Now, let's go sa mismong diagram para maintindihan po natin siya. So, please maging ano tayo dito, no? So, papalitan ko yung araw ko, gagawin ko siyang laser. So dito, meron tayong tinatawag na general actor. Yung mismong web natin. So general actor. Usually, hindi naman sinasama yan. They are focusing talaga sa primary actor and secondary actor natin. So dito, meron tayong two primary actor. Yung mismong registered customer. Ibig sabihin, meron na siyang account sa mismong online shopping natin. Okay, next, primary actor will be yung new customer natin. So, ito yung wala pang account, no, sa mismong online shopping natin. Then, meron tayong secondary actor will be yung authentication, identity provider, credit payment service, PayPal. Though, kahit may stick man sila guys, they are not human kasi secondary nga. No, so ito yung magbibigay effect sa mismong interaction ng primary user natin. So I hope you understand yung primary and secondary actors natin doon sa previous or isang video natin. So kailangan magets nyo ito. So let's go first dito sa ating registered customer. Ngayon guys, yung arrow na ito will be yung relation. Okay, so yung box na ito yung mismong system natin. Then yung bilog will be yung use case natin. Okay, so let's go first sa registered customer. So ang registered customer nyo, mapapansin nyo, meron siyang line papunta dito sa view items. Okay,
So, ibig sabihin, si registered customer can view yung mga items natin. Okay? Sa new customer natin, mapapansin nyo, meron din siyang line. Ibig sabihin, he can also view yung mga items natin sa online shopping. So, both registered customer and new customer ay nakakapag-view ng items. Okay? So, ngayon guys, mapapansin nyo itong arrow sa gitna at saka itong arrow na ito. Eto guys, yung dalawang arrow, it connects yung make per case at saka yung checkout sa bawat isa. Okay, so kino-connect niya yung mga use case na to. Okay, ngayon guys, mapapansin nyo, si registered customer, meron din siyang line or relation papunta sa use case natin na make per case. Ito yung sinasabi ko. Di ba pumunta tayo sa website na online shopping? So, we can view yung mga items. Now, sa view items natin, habang nagbo-browse kayo sa website, meron doon add to cart at saka meron doon buy. Tama? So, eto po yun, yung add to cart or buy, yung make per case. So, ang view items natin, meron siyang relation sa make per case dahil dito sa line po na ito. Okay? So, yan ngayon yung relation nila. Now, mapapansin nyo guys, si register can make per case. While si new customer, hindi siya pwede. Wala siyang line or relation dito sa mismong use case natin na make per case. Bakit? Wala pa siyang account. So, ang gagawin ng new customer, pupunta siya dito sa client register. So, si client register ngayon, no, ilalagay niya, ire-register niya yung new customer para maging registered customer siya. Okay? So, as long na hindi pa siya registered, hanggang view items lang siya. While si registered naman can view and can make per case ng items. Okay. So ngayon guys, since nakakapag-per case na tayo, mapapansin nyo guys dito sa secondary natin. So explain ko naman yung sa secondary. I hope you understand na yung side na to, no? So dito na tayo na side. So mapapansin nyo, dito sa secondary actor natin na authentication, meron siyang relation sa view items, sa checkout, at saka sa client register. Ang authentication guys, kung isa-search nyo yan sa Google, which is dapat nyong i-search kasi dapat nyong maintindihan kung ano yung authentication. So, ito lang naman yung nagbe-verify kung sino ka. For example, naglagay ka ng username and password, pero hindi ka naman register sa mismong account or sa mismong online shopping or sa tinatawag natin na database. Hindi ka ngayon ma-authenticate. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok. Kaya mapapansin nyo, dito si authentication, part siya ng client register natin. Ibig sabihin, kapag nag-register si new customer natin, papasok siya sa authentication. So, malalaman niya ni authentication. Ngayon, sa checkout, bakit meron siyang relation sa checkout? Of course, guys, kung meron kang account, kailangan ma-authenticate yan kung legit user ka ba talaga. Okay? Kasi kung hindi yan authenticated, hindi yan ma-check, no, yung mismong online shopping natin can cause trouble. No, pwedeng maging reason pa to para malugi yung mismong online shopping store natin. Now, pagdating also dito sa view items, mapapansin nyo, meron siyang relation. Bakit? Siyempre guys, kapag nag-view items ka, tapos nag-buy or nag-add to cart ka, i-check yan kung naka-login ka. Kung sino ka, kung part ka ba talaga ng database ng online shopping. Okay? So, yan yung purpose ng authentication natin. Ngayon, sa identity provider, again, eto guys, nag-check siya ng mismong username and password. Si identity provider naman guys, mapapansin nyo, meron siyang relation sa view items at saka sa checkout. Ngayon guys, kapag kasi na-authenticate ka, etong si identity provider, bibigyan kanya ng token. Sabihin na natin yung token na yon, yun yung susi para mas ma-identify ka. Okay? So, si identity provider ngayon, since na-authenticate ka, pupunta tayo sa identity provider, bibigyan kanya ng token,
Ibig sabihin kung may token ka guys, meron kang access sa make per case at saka sa checkout. Kaya, mapapansin niyo may part siya dito at saka may part siya dito. So, you are allowed na makapag-checkout kasi meron kang tokens, meron kang, sabihin na natin na ID na nagpapatunay na, legit kang user ng online shopping. Okay, so, if you could search also that, pero yun yung pinaka-key niya 'no, magbibigay siya ng token para mas makilala ka. Now, mapapansin niyo dito naman sa third actor natin meron tayong credit payment services. So, marami kasing, payment services. One is, for example, eto yung PayPal, yung GCash, 'no? So, maraming klaseng services. So, sa checkout guys, siyempre merong iba't ibang for example, may Visa 'yan. Yung mga 'yun, 'di ba sa ano, sa Shopee meron silang gano'n. So, 'yun yung credit services natin kaya nasa checkout siya. Tinitingnan niya kung ano yung, puwede nating gawing as payment. Kung PayPal, GCash, yung mga gano'n. Now, dito sa PayPal meron tayong sariling, mismong, um so dito guys sa PayPal meron tayong specific provider, okay. So dito kasi naka-generalize, puwedeng ang provider natin ay GCash, puwede naman PayPal, at puwede naman Visa, gano'n, yung card, Mastercard, gano'n. So dito, eto yung specific provider natin kaya meron siyang relation sa checkout. So yan yung overall na online shopping system, simple lang ito guys, 'no, pero ganyan yung diagram na gagawin natin and I hope you understand kung paano po nagfo-flow yung mga yan. Okay, so, paki-repeat niyo na lang yung video kung hindi niyo pa siya ma-gets and then also search 'no, sa Google kung ano yung mga meanings nito. Okay, so para mas maintindihan niyo yung explanation na ito.